Okay, good evening to everyone. This is Justin Talk News PH at good evening din sa mga viewers natin from all the world. Whatever time zone kayo, magandang gabi sa inyong lahat. Kung magandang araw, good day sa inyong lahat. At bago tayo magsimula, gusto ko lang i-request, gusto lang maglambing ng konti, paki-like naman, paki-share, if you are new to this channel, paki-subscribe. Okay. So, ngayong gabi na to, meron tayong isang topic, meron tayong issue. I am not supposed to discuss this one kasi parang trivial matter lang. Pero later on, later part of this day, when the news ay nagdatingan o naglabasan, nakikita ko na pwede pa rin pala pag-usapan ito at concern naman ang itong mga vloggers dito. So siguro alam na ninyo, but we have to discuss in detail anong mga bagong mga development tungkol sa kasong ito. So alam na siguro ninyo na bali ito lang ang lesyon natin na pag-usapan. Alam na siguro ninyo na isang sabihin na natin BBM vlogger na sa tingin ko isa sa mga paid vloggers ni BBM, ni Bangag, na yun ang nagdidepensa sa kanya for a certain amount. Kasi dami namang mga vloggers talaga na galing nga sa hanay ng mga DDS na lumipat yan dahil meron silang makukuhang pera kung sila ay magbablog depending depensahan lang nila si BBM at sirain ang mga Duterte at mga supporters ng mga Duterte at ang mga tumitindig laban sa administrasyon na ito. So yun ang nila, yun ang kanilang duty or kanilang pinipirmahan na kontrata. Sabihin na natin na kontrata kasi delikado yung pinapasok nilang trabaho. Ngayon, alam naman natin itong nasawi, napaslang. Hindi na natin pangalanan, alam na natin yung babaeng vlogger na nagpauso ng yung tatay ng karton, isilit na sa garapon, yun ang nadali. So maraming haka-haka kung ano ba talaga ang totoong dahilan sa kanyang pagkasawi o pagpaslang sa kanya. Pero ang gagawin natin yung pinaka-logical na dahilan kung bakit siya ay pinaslang sa ganyang mga pangyayari na nalaman natin. Hindi lang sa media o hindi lang sa mga balita doon sa mga reporter ng mainstream media, but yung mga balita mismo galing sa mga vloggers na yung iba kaibigan niya, iba kalaban niya, nabuo yung mga balita na yan. At malaking posibilidad na ito ay malapit sa katotohanan. So yan ang i-discuss natin ngayong gabi na ito. So itong itong vlogger na to, klaro naman talaga mga bayaran yan. At nagkaroon sila ng medyo sumagana ang kanilang buhay dahil nga dito sa mga bayad na binibigay ng ni Bangag sa kanila. Diretsuhin na natin. Kasi ang daming mga vloggers noong na mga DDS na walang nang umate ng mga rallies noon, yung kapanahonan pa ni President Duterte, humihingi lang ng pagkain, at saka hindi aktibo, hindi sila aktibong mga vloggers, at saka yung mga vlog nila purely paninira, personal, o sa madaling salita, libelos yung mga nila, mga statement yan sa kanila mga vlogs. So ang hinaantay nila yung mga personal na mga pwedeng i-issue, halimbawa kay BP Inay Sara
o sa ibang mga vlogger, sa kay President Duterte, kung ano makikita nila na personal na issue na pwede nilang ibato. But with regards to kung ano ba talaga ang issue, ano ba talaga ang dapat na pagdidibatihan over the air dito sa mga vlog natin, hindi nila natatouch yan. Kulang sila sa kakayahan na magbigay ng komentaryo sa mga issue na dapat pag-usapan. That is concerning dito sa sitwasyon natin, both political and economic situation natin dito sa bansa. Hindi nila kaya yung i-discuss, kaya humahantong sila sa mga personal na atake. Ngayon ang ginawa nila sa mga supporters ni BP Inday Sara, kay BP Inday Sara, mga kapatid niya, kay Tatay Digong, kay President Duterte, yun ang ginagawa nila. Hindi naman tayo nagsasalita dito para sirain siya, dahil wala na rin siya, wala na siyang kakayahan na dipinsahan ng kanyang sarili. So unfair naman sa kanya. At pag ikaw isang Kristiyano, yung mga ganyang bagay, palagpasin mo na lang yun, lalo na wala na siya. Hindi yan that is un-Christian na mag-wish nga tayo ng masama sa kapwa natin. Hindi yan maganda at hindi yan Kristiyanong gawain, o lalo na kung nasawi na yung tao. But because there is a pending issue dun sa pagkasawi niya, pwede natin i-discuss yan. Kung ano mang ginawa niya noong buhay pa siya, marami nagsasabi na karma daw yun. Maybe as a result ng mga ginawa niya, yung kung anong tinanim mo kasi yun ang aanihin mo, di ba? Kung magtanim ka ng hangin, bagyo ang aanihin mo. O, ito yung ano niya, bunga ng kanyang mga ginagawa. So pwede natin i-discussion. Sabihin natin nagkakamali siya sa kanyang mga ginagawa personally, kahit napas lang na siya, that leads to her demise, dahil nga sa mga ginawa niyang ilagay na natin yung ibig sabihin na gusto mong dayain yung kapwa mo. So yun nangyari. So kung titingnan natin yung pangyayari, sabi nila, at ito na nakuha nila na sagap natin mga balita, na totoo talaga na merong bigayan ng pera. Galing ito sa nagmanage sa kanila as a group of vloggers na sisirain. Walang ibang purpose kung hindi atakihin ang mga Duterte supporters at ang oposisyon. Yan lang ang gagawin ninyo. Kaya nagkaroon nga ng bigayan na ng kanilang ang pinangako na pera na ibigay sa kanila para doon sa mga ginagawa nila. And siguro in several months, kung mayroon kasing issue na lumalabas din sila. Ultimately, nagkaroon ng magandang buhay dahil may natatanggap siya eh. So nagkaroon ng sariling sasakyan. Marami nagsasabi na wala din naman yan noon pa. Parang pa-silent lang yung trabaho niyan. Ibig sabihin, nagtatrabaho lang yan ng ordinaryong trabaho hanggat naging vlogger na yan. Hindi naman kaagad siya dumating na vlogger na kaagad. Sa bagay, ganyan naman talaga ang mga vloggers. Nagsisimula yan sa baba. Pero siya, nag-stay on siya sa pagiging vlogger until nakakita siya ng source ng isang paraan na pwede siya kumita. Yan, sa pamamagitan ng pagbabayad. Kaya itong sinasabi nila na Bosby, lumalabas na ito siya ay ang leader dyan. Siya ang nag-recruit, siya ang naglapit niyan doon sa Malacanang, kay Bangat o kay Lisas Tanas, para nga sila ang mag-handle ng demolition job para sa mga Dutertes. At maraming beses na nila maraming beses na sila binibigyan ng ganyang malalaking halaga na galing din naman sa kaban ng bayan, yung ninanakaw nila na flood control, kasama pa rin yata yan para ipinans dyan sa mga trolls
Dahil dati lumabas na yan balita na talagang merong pera doon kay Salvi Cupa. Merong pera na binibigay sa media. At isa ito sa mga binibigyan ng pera. Media, meaning mainstream media at saka yung mga vloggers. Yung nasa internet, nagbablog. So, ito na yon, kasama yan sa mga grupo. Total naman, hindi yan masubalian ni Bangag dahil sabi niya noon na he's maintaining troll farm. So aside from the troll farm, ito yung nagre-respond, nagko-comment sa mga videos natin dito sa YouTube at saka Facebook. Ito yung nanggugulo ng mga political commentator or vlogger, sila nagko-comment. Iba rin yung mga vlogger katulad nitong nasawi. Ang pangalan niya Mima Alicia. So, doon sa pangyayaring iyon, nakikita natin na ang dahilan talaga nagkaroon ng unsihan sa hatian para nga dyan sa binayad sa nila para sa demolition job para sa mga Duterte. Yun ang nagkaunsihan dyan. Ibig sabihin, yung isa nilang kasama, supposed to be nilang kasama, binubulag nila. Hindi nila sinabihan kung ano bang totoong hatian. Kasi doon sa nasagap na screenshot ng text message na yun na umiikot na ngayon sa media o sa social media, nakikita natin, hindi natin alam kung paano kinuha, saan kinuha, o sino nagbigay, o paano binigay, o saan galing talaga, sinong source, bakit nahayag yung text na yan galing kay Mima Alicia. Kasi nakalagay doon ang pangalan niya, na galing sa kanya yung mga vlog, mga text, at may sumasagot. Yung nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol doon sa totoong halaga. Sinabi ni itong nasawi na 2 million lang na paghatian ng 4. Pero nalaman nung ka-text niya na hindi, 2.5 yan. At parang hindi pa nga talaga nabigyan dahil ang ginawa nito ni vlogger na ito ay lumipat ng bahay, iniiwasan niya. Kaya nagsasalita na ang liit lang ng Caloocan. Malamang ito galing sa isang lugar sa Caloocan, lumipat sa Caloocan din. Hanggang after 1.5 month, kasi ang sabi ng barangay, yung inupahan nilang bahay talaga inupahan. Magkano kaya yung bahay na yan? 20 mil. Sipin mo, ordinary vlogger ka lang, mag-uupa ka ng 20 mil na bahay, may kotse ka pa, at may negosyo ka pang bayan silang motor. Saan galing yung pera niyan? Yan ang mga tanong dyan. Saan galing yung, paano mo sustain yan kung wala kang source na maganda? At marami pa nagsasabi na manifestation yan dahil itong mukhang ano daw ito, masama din naman yung mag-criticize ng anyo ng isang tao. Hindi ganyan ka presentable yung mukha. Ngayon napapansin mo, nagpanuslip pa. Meron pang mga litrato dyan sa social media na kinumpara yung before and after. Ito yung mukha niya noon. May mga picture na umiikot sa social media. At ito yung ngayon, maputi na, dati maitim. Hindi natin alam, baka naman bigla siyang namanahan. Pero sabi ng iba, paano? Ang tagal na niya na ganyan. Hindi ngayon lang nangyari. Nakabili pa ng sasakyan, nagkaroon pa ng negosyo sa motor. Ang sabi nila, baka nga carnapping or motor napping ang pinasok na negosyo. Hindi ko maniwala niya. Buong motor ibibenta mo, motor napping, madaling matrace yan at saka hindi ganyan kalaki ang makukuha mo mga pera. Hindi ganyan kalaki ang pera na makuha mo, milyones. Magkano bang halaga ng isang motor? Di ba? Yung mga scooter na magkano lang ba ang sekanhan yan?
mura lang yan, kaya hindi abuti ng milyon yan. At hindi sila apat na magkahati o 5. So, talagang may nagbibigay sa kanila ng pera sa serbisyong nagbabayad sa kanila sa serbisyong ginagawa nila. At ito, ang paninira sa mga Duterte. Demolition sa mga Duterte at ang kanyang mga supporters. Dahil mga bayarang vlogger nga ito, sila, yung grupo na yan. So ito si Boss B, ito yung leader nila. So ganyan, hindi natin alam kung sino yung Boss B. So ganyan ang istorya niyan. Kaya natunto din yung bahay nila dahil sabi nga dun sa kateks niya, maliit lang yung Caloocan. Totoo naman talaga. Maliit lang Caloocan, madali kang hanapin. At kung vlogger ka, marami kang kakontak. Lalo na yan nagkagrupo ka. Matuntun ka talaga kaagad. Kaya, siguro may pera din naman yung vlogger na yun dahil bayaran din. Nag-hire umuupa ng riding in tandem. Mga hard killers yun. Yun ang dumali sa kanya. So, yun nga, pagdating nila, bago ipirada yung sasakyan, doon sila tinira ng mga riding in tandem. Tinauna, lumabas sa sasakyan, sa harap ng kanilang bahay, nadali kaagad itong yung Alicia. At dahil hindi napuruhan, malamang 9mm yung ginamit, hindi kaagad na napuruhan o hindi siguro natamaan, baka sa katawan, tulad ng nangyari sa boyfriend niya, na sa katawan tinamaan, na rescue pa ng barangay yan, dinala pa sa hospital, nabuhay naman yata, pero siya dahil tumayo at tumakbo, tinira sa ulo, kaya tuluyan na siyang nasawi. So yun ang malungkot na kwento dyan sa bayarang vlogger ni BBM. So supposed to be magluksa tayo dahil isang tao na nasawi o dahil nga sa takbo ng sistema ng politika dito sa atin. Kung hindi pa siya pumasok dyan, hindi pa siya nagpabayad, wala pang perang involved dyan, hindi mangyaring nasawi ang kanyang buhay. Nung in a short period of time, he took advantage of the offer. Yan ang kapalit. At maraming maraming mga haka-haka na ito ngayon. At yan din ang itatanong ko. Dahil nakakagulat. Dahil marami namang mga riding in tandem cases tayo. Mga rider na binarel, mga ibang kaso ng pagpapatay, pero wala namang task force na espesyal para imbestigahan itong kaso ni Mima Alicia. Gumawa kagad ang kapulisan at siguradong papasok dyan ang NBI. Alam na natin, once papasok yan si Matibag, alam na natin kung anong motibo. So ang tanong natin, kung posible bang ito ay ipaparatang na ang sabihin na natin na ang nag-uutos o nag-i-influence para paslangin itong bayarang vlogger na ito ay ang kampo ni BP Inday Sara, mga supporters or mismo si Inday Sara, kasi maraming beses din na sinisiraan niya si Inday Sara. So malamang yung video niyan gagamitin para yun naman ang ipapahid kay BP Inday Sara. Alalahanin natin na medyo desperado sila sa sitwasyon dahil yun sa impeachment. Kung talagang susundin ang tamang pagsusuri niyan at fair lang yung mag-judge dyan ng mga senator judge, hindi talaga mananalo sa ebidensya pa lang. Wala namang ebidensya matino eh. Fishing expedition pa nga ginawa para magkaroon ng ebidensya. So desperate sila para maipit talaga ng exclusivity ni Sara. Though sa sinabi ko pa nga, mabubuksan rin yung account ni VP Sara. Kasi kung hindi talaga kayang mabuksan turo sa mga argumento na gagawin dyan,
Pero hindi kasi ako maniwala talaga dahil 13-8 na ang butuhan dyan. Kung magkaroon ng debate, then after ng debate sa plenary, nagkaroon ng butuhan, huwag mo sabihin na yung mga senador na nandyan sa majority, lilipat dito sa minority para lang mapigilan ang pagbukas. Hindi yan mangyayari pag initan sila sa Malacanang. Di ba? Pag initan sila, sumusunod na nga sa Malacanang, kaya nga binibigyan sila ng malita. Mga malita, bawat isa-isa na nandyan yan sa majority. So, gagawin nila yan. Nabubuto pa dito sa for not to open the bank records and tax records ng Pilipinas. Napaka-imposible. Kaya sigurado ako mabuksan yan. At kung halimbawa hindi talaga mabuksan, pwede yan mabuksan ng presidente. Yan, minensyon na yan ni Siljuk, no? Na there were cases during the corona impeachment na yun ang ginawa ni Noynoy Aquino na buksan. Alam naman natin kung gaano kagalit si Noynoy kay Corona dahil nga dyan sa kaso ng Hacienda Loisita na dinesisyon na ni Corona pwede nang tawag nito ipamimigay doon sa kanilang mga magsasaka na what we call this, na sila ang mga tauhan dyan sa Hacienda Loisita, kaya nang kinagalit niya. Parang in-undergo sa land reform yung part of the Hacienda Loisita. Kaya yun ang galit niya kay CJ Corona. Pwede gawin ni BBM yan, pero sa tingin ko hindi na kailangan gagawin ng BBM yan. Nandiyan yung mga senador na mga bayaran din Hindi talaga mabuksan yan. Ang argumento lang, kung makakita pa sila ng proof dyan sa mga tax record na may ninakaw na pera si BP Inday Sara. Probahan nila yan, yung mga bank accounts na yan. Pwede naman iakyat ni BP Inday Sara niya sa Supreme Court, but not until magkaroon ng desisyon ang Supreme Court. Hindi matigil ang investigation yan. Hindi matigil. Pwede yan. Pwede nila ireklamo yan. Pero itong administrasyon na ito, di ba nga, walang sinusunod na yan. Batas yan. Anong gusto nila, yun ang batas. So, labagin man nilang constitution, wala silang pakialam dyan. Basta masunod lang kanilang kagustuhan. At ang kanilang mga plano para sa kanilang pamumuno, na gusto nila habang buhay na sila mamumuno, ay talagang gagawin nila ang lahat para yan ay matupad. So, yung posibilidad nga na ito ay ibintang nila sa mga Duterte supporters, pwede sa mga senators, pwede kay BP Inday Sara. Siguro may lalabas naman ng tao dyan, magiging whistleblower, na sabihin na ako, inutusan ako, o yung mismong gunman, kami, kunwari na huli, bigyan ng pera yan. Yan ang sabihin mo, ha? Sabihin mo, inutusan ako ng isang tao, na yung tao na yan may kausap. Hanapin yung tao na yun. Yan. Lalabas naman na ito sa atin, idea lang to, ha. Lalabas na si BP Inday Sara pala yung nag-utos. Ganon ang sistema dyan. Para lang mapasama ang mga Duterte. Kitang-kita na natin. Sipin mo, vlogger nga lang yan. Hindi ko naman minamaliit ng mga vloggers. Pero ganyan ka-special na kailangan pa ng task force, gagastusan mo ng pera kasi pera gagamitin nila sa pag-iimbestiga nila, pera ng taong bayan na gagamitin, resources ng kabangbayan natin sa Pilipinas ang gagamitin diyan sa investigasyon. So ang posibilidad talaga na yan ay iparatang, gagawa naman sila ng istorya, gagawa naman ng script. Kung nandyan si Matibag, sigurado magaling gumawa ng script yan, na puro naman palpak ang script na gagawin dyan.
So, yun ang mangyayari. Sa tingin ko, papunta ito doon kapag paratang kay BP Inday Sara. Or sa mga supporters niya. So, masasabi ko lang dun sa mga vloggers na bumaliktad gaya ng DDS, kita na yun ang mangyari sa inyo. Huwag naman kayong lilipat, babalik sa mga DDS kung tumagilid na yung bangka. Baka habulin din kayo, tulad sa nangyari kay Peebles. Kunwari, kumontra. Kunwari ba yun? Talagang totoo yung pagkontra niya sa mga bangak ni Lisa Aranita. O ngayon, bumalik. Dahil ang sabi niya, ang kwento-kwento na talagang may deterrent siya. Wala siyang choice. Deterrent o pera? Pera na minumudmud sa iyo. Baka magkasama yun. Na mangyari. Kaya delikado rin yung mga ginagawang walang mga prinsipyo mga vloggers na to na nagpabayad. Yan ang tinamo nyo sa ginawa nyong kawalang hiyaan na tinalikuran ninyo ang inyong responsibilidad na magpahayag ng katotohanan lang, huwag kayo magpabayad. Sabihin nila, nagbabayad din naman si Digong. Kailan? Sinong binayaran? Di ba? Sino pang binayaran ni President Duterte? Malaking kasinungalingan yan. Si BP Inday Sara nagbabayad. Hindi na kailangan magbabayad si BP Inday Sara. Dahil puro taos-pusong pagdepensa namin na pagsuporta kay BP Sara, hindi na kailangan ng bayad. Kahit hindi naman kami hindi naman kami mayaman, at least may prinsipyo kami at pagmamahal sa bayan. Gusto namin magkaroon ng matinong hustisya, matinong pamahalaan itong bayan natin. Mabura na yung mga magnanakaw sa bansa natin. So, ganyan lang ang pangamba natin na ito, kung papasok na naman si Matibag, magkaroon na naman ng kwento ito. Magkaroon na naman ng script. Mag-presko na naman siya tulad ng presko na ginawa niya against Senator Cayetano. So nakita natin talaga itong sitwasyon nating bansa ay palala ng palala. Ngayon, isa sa mga pag-usapan din natin itong sinasabi ng pulisya. Hindi ko alam kung sino yun, sinong opisyal yun ng pulis, na talaga by statistics daw talagang pababa ang krimen natin. Sir, nakakatawa ka naman. Ang paniwalaan mo yung statistics o yung personal na mga eksperyensya ng mga mamamayang Pilipino araw-araw dyan sa karsada? Hindi mo makuha ng statistics yan. Dahil yung statistics ninyo ay minamaniobran yung bumaba. Paano ko masabi ng ganyan? Maraming mga kaso dyan na unreported ng mga station commanders ninyo. Hindi nire-report. Kaya bumaba ang statistics. Normal yan. Kayong nasa sa taas ng pamumuno ng PNP, talaga makikita nyo, maganda dito, walang krimen dito sa lugar na to. Doon, walang krimen. Pero kung titingnan mo sa balita, laganap ang nakawan, laganap ang pagpapasok ng mga bahay, hold upan, meron, alas araw-araw. Bumabalik yung snatching. At maraming mga rape cases na pinapatay pa nga yung nire-rape. Tapos sabihin niyo bumaba ang krimen sa Pilipinas. Yung sabi ng mga biktima ng mga krimen dito sa atin na narinig yung sinasabi ninyo na bumaba ang krimen sa bansa dahil sa statistics. Sabi nila, kainin mo yung statistics mo. Hindi yan ang katotohanan. So, nakikita natin na puro panlilin lang, panluloko. Pati itong mga kapulisan natin, laganap ng droga, din yun nakikita yan. Meron ba tayong nabalitaan na isang drug lord na huli? Meron ba? Meron ba kayong nahuling mga talagang matinding mga Chinese drug lord? Or yung mga drug lord ng mga foreigner? Wala. Walang nakakulong. Yung doon nga sa Alitagtag, Batangas, sana yun. Ano nang nangyari doon?
ang tindi na ang tindi ng dami ng droga na nahuli yun. Ilang tonelada ba yun? Hindi naman siguro kilos, 1,000 kilos ba yun? Ilang 14,000 kilos, something like that. Mahigit 1 tonelada. So ganyan ang panluloko na ginawa ng ating pamahalaan through PNP. At ito ngayon, kahit na laganap na, walang ginagawa. No, malamang ako nag-iisip din na itong mga kapulisan natin ay bumabalik sa dating gawi. Malamang na bumabalik sila sa dating gawi. Ano ba yung mga dating gawi nila? Protektor ng mga kriminal, mga drug pusher, mga magnanakaw, nakikihati yan sa kita. At yung mga ninja cops, bumabalik yan. The way na kumikilos ang kapulisan natin ngayon, na nakikita din nila na mga pinuno natin tumatanggap ng malita eh. Bakit magpakatino tayo? Except for yung talagang matitino. Pero ang katotohanan, nakita naman natin na ngayon, kabado ka, maglakad ka sa gabi, sigurado yan. Mga tindahan nga ngayon, pinapasok na, tanghaling tapat, binapasok ng ilang mga kalalakihan at nanguhulak. Maraming pangyayari yan. Nire-record ba ninyo yan at nire-report nyo? Para isama nyo sa mga gawa-gawa ninyong statistics. Sayang ang kabalintunaan ng ating mga kapulisan. Huwag ninyo kaming lukuhin dahil araw-araw nasa panganib ang aming buhay dahil hindi naman kami mayayaman na palaging nakasakay ng kotse. Kahit ngayon nakasakay ng kotse, delikado din. Dahil linulooban yung sasakyan nila kahit tumatakbo. Diba? Kung matraffic, pinapasok. Kinakatok-katok lang yung mga windshield. Tapos kung malinga ka, kung hindi mo na sarado yung likuran mong pintuan, sigurado kung anong linagay mo dun sa upuan sa likod, hagip yan. At tinitingnan naman kung anong nandyan, may karoon ng bag mo or laptop na nakalimutan mo iligpit, sigurado mawawala yan dyan pa lang sa karsada. At yan nangyayari na ngayon dahil nakita na mga magnanakaw. Bakit tayo hindi magnakaw? Magnanakaw yung mga nasa pamahalaan natin, magnanakaw din tayo. Labas tayo, walang huhuli sa atin dahil pareho ang balahibo natin. So ganyan ang nangyari sa bayan natin ngayon. Talagang there is a breakdown of peace and order. At nahirapan na mag-control ng pulisya dahil some of them are involved in these crimes. Kaya our streets are not safe anymore. Hindi na, huwag kayong magpakampante. At nakakagulat nga, ang mga rape cases natin ay nasa mga probinsya. Kasi laganap ang droga din sa mga probinsya. At maraming mga areas ng probinsya na walang ilaw, madilim. Liblin na lugar. Yung mga adik na nandyan sa mga lugar na yan, yan ang namimiktima ng mga bata, mga dalaga. Yun ang nangyayari ngayon. May ginagawa ba mga kapulisyan yan? At sinabi mo na isolated cases, this is a high profile case, kaya ganyan, medyo controversial na case, kaya na-highlight, pero isolated, puro kayo isolated. Kaya yung nangyari sa Tacloban, pwede maging isolated yun, yung namamaril ng mga estudyante, dahil ngayon pa lang yan nangyari sa history ng Pilipinas na may mga estudyante na ganyang karahas na handang pumatay ng tao. Ngayon pa lang nangyari. At sigurado ba kayo na hindi yan maulit? The way na paglaganap ng droga ngayong panahon na to, paglaganap ng mga impluensya sa bansa natin. Kaya hindi mo masigurado na isolated case. Yan naman ang tawag nga template ng mga pulis, isolated lang yan. Mababa naman ang natin, statistics natin sa crime.
crime index natin mababa. Ay, yung mga biktima, kainin yung crime index yan, walang katotohanan yan. So, ganyan ang nangyari, masaklap na mga pangyayari sa ating bansa. Patuloy tayong bumabaon dito sa komunidad na to. Kahirapan, kawalang prison order sa ating bansa, walang trabaho, pagtaas ng presyo, pagbaba ng presyo ng piso natin, halos wala ng halaga. Nagugulat ka. Kung ang 1,000 mo noon, parang 500 na lang, 300 na lang halaga. Kung titingnan mo yung pinamimili mo. So, ganyang kasaklap ang nangyayari sa bayan natin. Dahil nga, sa kawalang hiyaan ng ating presidente na umuno na isang bangag. Hanggang ngayon, walang project at isa. Walang nakatayo na grandiose yung proyekto. Merong nangyari yung mga barbed wire dyan sa Malacanang. Yun ang kanyang build. Sabi pa ng ibang vlogger. Yun lang ang prominente niyang nagawa. Sa sobrang niyang takot, nalusubin yung Malacanang at siya ay madipos. Kaya pinuno niya ng barbed wire, parang concentration camp yung Malacanang ngayon. So makita mo ang insecurity, ang guilt ng ating presidente na talagang dapat maghanda siya dahil alam ng mga tao na siya isang magnanakaw. Bakit? Negative 59 yung trust rating. Ibig sabihin, wala na nagtitiwala sa iyo. Dapat nga negative 100 na yan. So siguro pag-usapan na natin yan at bantayan natin itong pangyayaring ito kung saan ito hantong. Siguradong ipaparata ngayon kay BP Inday Sara o sa mga supporters, maghahanap sila ng scapegoat niyan. Gagawin lang political yung issue, sigurado yan, at yan ang bantayan natin. At hindi natin pahintulutan na puro magparatang sila ng puro kasinungalingan. Kukontrahin natin yan sa pamamagitan ng pagbigay ng ating mga opinion dito sa ating mga podcast. So hanggang dito na tayo para sa episode na to. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PH. At before leaving this channel, please subscribe, please like, pakipindot naman yung like, and try to share this video to your friends. So maraming salamat, good evening, at God bless sa inyo lahat. Salamat. Okay.